Ako si Florin Hilbay and welcome to the Basta Bitcoin Podcast, ang Bitcoin education platform para sa mga Pinoy. Before we get started, let me just give you a backgrounder to introduce myself. Isa akong Tomasino. Graduate ako ng Economics from AB, UST. Huwag niyo nang tanong kung kailan. No? Isa rin akong scholar ng bayan. I graduated from the UP College of Law. I also have a master's degree from the Yale Law School. Nagturo ako ng halos 2 dekada sa UP College of Law. I focused mainly on constitutional law, constitutional theory, and legal theory. Noong 2014, I became the Solicitor General of the Republic. Some of you might recognize me as the Philippine representative to the West Philippine Sea Arbitration. Noong 2022, I accepted the position of Dean of the College of Law of Silliman University. Ako pa rin ang dekano ng Silliman Law. I teach a course on money and state sa Silliman. Essentially, it's a introduction to Bitcoin course. No? In fact, isa sa mga objectives ko kung bakit ko tinanggap yung position bilang isang dekano is to find a way to introduce Bitcoin education at the university level. No? In fact, I think yung Money and State na course or Introduction to Bitcoin course that I teach in Silliman is the first Bitcoin-only course in the Philippines. Itong podcast na ito naman is meant to democratize yung access to Bitcoin education. I think yung pag-aaral ng Bitcoin ay napaka-importante and hindi siya dapat pwedeng ma-coral or ma-focus lang sa university or doon sa mga nag-aaral sa Silliman. Kaya ko inumpisa nitong Bitcoin podcast ay para bigyan ng oportunidad lahat ng mga Pilipino here and abroad na maintindihan itong monetary system na ito. Some of you might ask, bakit ka nagtuturo ng Bitcoin, hindi ng isang traditional legal course tulad ng constitutional law or constitutional theory? The short answer is, yung monetary system is a foundation of the university courses that we study. So, yung law, economics, political science, finance, money and banking, at iba't ibang mga kurso sa university, they are dependent on the monetary system. I'll try to explain that in another episode of this podcast. But for now, tanggapin nyo na lamang na yung monetary system is foundational. No? Siya yung istruktura ng mga disiplina na ating pinag-aaralan sa university. And because I sincerely believe that we are in the midst of a monetary transition, nasa gitna tayo ng isang napaka-importanting event sa ating sibilisasyon. Yun yung transition from one monetary system to another. Sa tingin ko, dapat na pag-aralan na natin siya. Dahil kung mababago yung monetary system, mababago yung legal system, mababago yung pag-aaral ng economics, ng politics, ng history, ng money, banking, at ng finance. So, yung iba sa inyo sabihin, hindi ka naman sigurado yata na mangyayari itong transition na ito. I think Bitcoin is already here and that it is here to stay. No? I'll focus on that in some other episode. And the more you understand Bitcoin,
the more you realize why it's going to become a very important part of our civilization, even if it doesn't eventually win. Of course, kami mga Bitcoiner, naniniwala kami na pound for pound, pwede mong ikumpara yung Bitcoin sa kahit anong monetary system. And kapag kinumpara mo siya in an objective manner, makikita mo yung advantages of a Bitcoin standard over any other monetary standard. Sa tingin ko nga, yung Bitcoin is para siyang upgrade to the internet itself dahil babaguhin niya yung paraan ng paglilipat at pagtatago ng value o yaman ng mga tao. Para lang yan nung early 80s or late 80s and early 90s. Kung natatandaan nyo, dati tayo pag nagpapadala tayo ng sulat, no? If you're trying to send information, ano yung hinihintay mo? At ano yung ginagawa mo? Nagsusulat ka, bumibili ka ng papel, bumibili ka ng envelope, tapos nilalagyan mo ng stamp, hinintay mo yung kartero. Ngayon, we just send email. Ganon din sa the way we do audio communication. Dati, meron mga landline, meron mga collect calls sa ating mga kamag-anak sa ibang bansa or doon sa mga kaibigan. Ngayon, you just use your phone or your messenger and yung video chat pa nga yung ginagamit nung iba para makipag-usap. So, ganun din, no? Yung sa musika, dati nakikinig tayo sa cassette tape, sa plaka. Now, digital through Spotify. Ganyan din sa content, sa video content. Dati gumagamit tayo ng Betamax or VHS. Ngayon, ang ginagamit na lang natin is streaming na service katulad ng Netflix. So, lahat ng impormasyon na pwedeng ma-convert into digital form ay lumilipat doon sa internet. No? Ganyan din ang mangyayari pagdating sa monetary system. And because yung Bitcoin monetary system is digital native, para talaga siya sa internet, no? Para siyang yung kulang na piyesa ng internet itself, para hindi ka lang pwede magpadala ng impormasyon or ng picture or ng video through the internet. Ngayon, pwede ka na rin magpadala ng pera through the internet without the intervention of a middle person or a middleman or a middle institution such as a bank. Let me just try to give you a big picture of the 21st century. Sa aking pananaw, merong dalawang importanteng teknolohiya na babaguhin yung the way we live as humans in the 21st century. At ito yung artificial intelligence at Bitcoin. Yung artificial intelligence, medyo madali siyang magets dahil katulad ng ChatGPT, for example, it's an app and kapag masanay ka using that app or developing yung ability to prompt, no, makikita mo kung gaano siya ka-disruptive, kung gaano siya ka-importante. In general, yung artificial intelligence will change the nature of labor, will change the nature of intelligence. Parang yung Wikipedia, naging kaibigan mo, kaya niyang magsalita at mag-isip para sa iyo. So yung mga medyo sanay na sa AI, alam nila na kaya mong gumawa ng speech, kaya mong gumawa ng short story, ng isang poem. Yung iba nga kaya nang gumawa ng novels, no? Meron din mga AI na kayang gumawa ng digital photographs. Meron na mga AI na kayang gumawa ng short films. Kaya it's going to be very disruptive dahil it will provide us with a lot of time dahil magkakaroon ka ng isang assistant na napaka-creative, may almost perfect memory, and kaya niyang halu-haluin yung impormasyon na available sa internet para mag-create ng isang produkto. For the lawyers, no, for example, it's going to change the way we do legal research, the way we decide cases. Kaya
mababago kahit na yung legal system because of artificial intelligence. Yung pangalawa naman disruption is Bitcoin. Yung Bitcoin is very difficult to understand, but essentially, it's going to change the way we look at money. Babaguhin niya yung relasyon ng mga individual kung paano tayo tumanggap at magpadala ng pera. Babaguhin niya yung banking system dahil Bitcoin allows everyone to become their own banks. Babaguhin niya yung remittance industry dahil yung Bitcoin will allow yung mga kababayan natin na magpadala ng pera without any middleman. Ganun siya ka-disruptive. So, yung Bitcoin is essentially the most important upgrade to our monetary system. What is Bitcoin? In short, Bitcoin is the solution to the problem of inflation. Magkakaroon tayo ng separate na episode on inflation, but karamihan sa atin, no, alam naman natin yung problema ng inflation. It affects everyone. Whether mayaman ka, middle class ka, or lower class, or economically challenged, yung mga nasa laylayan. No? Karamihan din sa atin, ang tingin sa inflation ay yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin at mga serbisyo. Pero sa mga Bitcoiners, merong mas malalim na ibig sabihin yung inflation. Inflation is the loss of value of the currency or the creeping death of your currency. Lahat ng mga currencies today, they experience inflation in varying degrees. So ito yung tinatawag na monetary debasement and yung fundamental reason kung bakit nawawala ng bisa or purchasing power or halaga yung ating mga currencies is because of money printing. So we'll devote a lot of time on money printing, monetary debasement, and bakit paulit-ulit yung ganyang problema sa iba't ibang mga lipunan from the Roman times to the modern times. So siguro yung iba sa inyo na papansin na, uy, mukhang importante nga talaga itong Bitcoin na ito, no? Karamihan sa mga tao are skeptical or takot or critical of Bitcoin. And that's fine, no? But yung iba sa inyo siguro mapapansin na kung it's a very important upgrade to the monetary system, it solves the problem of inflation, siguro nga talagang napaka-importante ito. No? For me, it's so important na nagdesisyon ako na mag-focus ng aking atensyon dito sa subject na to. And tuwing nakakausap ko yung iba kong mga kaibigan or kakilala na mayroong mga anak na mag-aaral, say mga senior high na magkokolehiyo or mga graduates ng university na nag-iisip ng graduate school or mag-law school or mag-masters, yung kadalasan kong sinasabi sa kanila, siguro yung isang taon na i-google mo para sa pag-aaral ng masters or college or law is better spent, no, studying Bitcoin. So kung ikaw yung magulang, meron kang pondo para sa isang taon na pag-aaral ng anak mo, sa tingin ko siguro mas maayos kung or mas makakabuti para sa iyong anak kung yung pondo na yon ay ilaan mo para sa pag-aaral ng iyong anak sa Bitcoin, sa monetary system na to. It might seem controversial, no, or eyebrow-raising to some of you, but I sincerely believe that that is the case. Dahil maraming mga propesyon ang mababago, maraming mga industriya ang magsusulputan dahil sa bagong monetary system na ito. And I think kung yung anak mo ay naiintindihan kahit papaano yung Bitcoin at lalong-lalo na kung bumabad siya sa Bitcoin at malalim yung kanyang pagkakaintindi dito sa monetary system na to, he'll be ahead or she will be ahead of almost everyone else. And magkakaroon siya ng mga special opportunities na hindi makakamit nung karamihan. Ano yung gagawin natin dito sa podcast na to?
Ang gagawin natin ay hihimay-himayin natin yung iba't ibang konsepto at pyesa ng Bitcoin monetary system. Yung Bitcoin kasi is like a 1,000-piece jigsaw puzzle. No? Kailangang mabuo mo siya paunti-unti, and yung bawat pyesa medyo mahirap siyang intindihin. Yung iba, siguro kailangan mong pag-aralan sa loob ng 2-3 araw. Yung iba naman, kailangan mong tutukan ng 1 linggo. Ganun siya ka-komplikado. And ang mabigat nito, the more you know, the more Bitcoin is difficult for you to grasp, dahil isa siyang entirely different system. Ang ibig sabihin nun, hindi lang kailangang marami kang matutunan, marami ka rin kailangang i-unlearn. So, Bitcoin requires a lot of learning and unlearning. Kaya naman, kung baguhan ka sa Bitcoin, it doesn't really matter whether you're a college graduate, high school graduate, or a lawyer, or someone na merong advanced degrees in money, banking, finance, economics, whether you studied here or abroad. It doesn't really matter. Ang importante sa Bitcoin ay yung nakabukas yung pag-iisip mo, and willing ka na tutukan yung pag-aaral ng iba't ibang parte na yon. But in the end, kung makapasok ka dun sa rabbit hole and makalabas ka, you will have a different sense of the world, different sense of how the world actually operates. Mababago yung pananaw mo sa batas, sa ekonomiya, sa politika. And I think you become more grounded dahil nakakonect yung pag-intindi mo sa mundo, yung iyong worldview, to something that is very practical. How human beings are affected by the monetary system. So, yung iba sa inyo siguro medyo na-intimidate dito sa pag-aaral ng Bitcoin, no? Kung napaka-komplikado and complex ng monetary system na to, baka naman dapat wag na lang pag-aralan, no? In fact, yan yung tingin ng karamihan for now, no? Yung iba parang intimidated sila, yung iba takot, yung iba naman alam nila na napakaraming scam doon sa cryptocurrency industry or space, kaya medyo they keep their distance from Bitcoin. Sa aking pananaw, there's a way to teach Bitcoin, no? In a way na mas madaling mag-grasp yung basic concepts. So dito sa podcast na to, tututok tayo sa mga analogies, metaphors, and stories, dahil sa tingin ko, kung napakabago nung iniintindi mo nung subject katulad ng Bitcoin, the easiest way to learn is by connecting it to what you already know. And yun nga, no? Through analogies and metaphors and stories, na maraming napakagandang istorya sa history of money na I think magkakaroon ng deep connection dun sa mga tao. Histories of fairness, no? Stories of fairness, stories of hope, stories of disappointment, optimism. Marami siyang mga events in our history na kapag tinignan mo from the lens of monetary history, maintindihan mo na, ganun pala talaga yung nangyari doon sa sitwasyon na yon, no? And kapag kinonect mo siya doon sa Bitcoin, maintindihan mo kung bakit yung mga Bitcoiners always say, fix the money, fix the world, no? Kaming mga Bitcoiners, when we say fix the money, fix the world, we're not being glib. Hindi kami gumagamit ng rhetoric lamang. Hindi yon parang pa-cute. We're really serious because sa aming pananaw, and sa tingin ko kapag nakababad na kayo sa ilang episodes dito sa Basta Bitcoin podcast, maintindihan nyo kung bakit the monetary system is broken. Maintindihan nyo kung bakit merong malalim na problema doon sa ating monetary system. And yung problema na yon is causing a lot of difficulties and challenges, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa lahat ng mga mamamayan. Magkakaiba lang yung degree ng problema. And
Fundamentally, it's a problem of inflation, yung money printing which causes the loss of value of your store of energy, which is yung pera na pinangahawakan mo. Let me focus on something very important, no? Itong message ko dito sa first episode na ito. Don't buy Bitcoin unless you understand Bitcoin. Ulitin ko, no? Don't buy Bitcoin unless you understand Bitcoin. Yung iba kasi, ang approach nila is, uy, Dean, Hilbay, interesting yung Bitcoin na yan. Paano kami bumili? Uy, parang tumataas yung value ng Bitcoin. Paano kami bibili? I think that's not a very good attitude na pag in-approach mo itong monetary system na ito. Don't put your money on things that you don't understand. Dahil kung ilalagay mo yung pera mo sa isang bagay na hindi mo naiintindihan, essentially, nagsusugal ka lang. And I don't want, you can do what you want to do with your money, pero hindi itong podcast na to, hindi siya for speculative purposes or for gambling. Itong podcast na to is meant to make Filipinos understand ano ba yung problema sa monetary system and bakit Bitcoin is a solution to that. We'll spend some episodes dito sa podcast na to providing you with technical know-how para makapag-save kayo sa Bitcoin, makapag-ipon sa Bitcoin, kung paano mag-send sa mga kaibigan dito at abroad. So, yun yung gagawin natin dito. It's developing a deep understanding kung ano yung konsepto ng pera and bakit Bitcoin is the most important upgrade to the monetary system. And panghuli, no, bibigyan ko kayo ng kaalaman para magamit nyo siya as a form of money, hindi as a speculative asset. What is this podcast not about? Diba? So, sinabi ko, this podcast is about Bitcoin, yung pag-aaral ng bagong monetary system na ito, yung mga konsepto, pati nung technical know-how. This podcast is not about trading. No? Karamihan sa mga Pilipino, no, into crypto or Bitcoin are traders. So, this podcast, magugulat kayo, is not about trading. It's also not about price prediction. No? Hindi ako fortune teller, hindi ako manghuhula. Hindi ito tungkol sa mga technical analysis kung saan pupunta yung exchange rate or presyo ng Bitcoin. It's also not about yung mga altcoins or other cryptocurrencies. Again, no, I'll spend a separate episode on these topics, pero para lang malaman nyo na this is about understanding Bitcoin from a serious standpoint. No? Dahil ma-realize nyo after some episodes na yung mga seryosong Bitcoiner, iba yung tingin nila sa Bitcoin kumpara doon sa ibang mga Bitcoiners na mostly traders or into trading yung Bitcoin for other cryptocurrencies or yung mga kababayan natin na hindi ma-distinguish yung Bitcoin sa ibang cryptocurrencies. Naka-focus lang talaga sila doon sa trading. This podcast is not about that. But I'll explain to you in a separate episode kung bakit ganun yung pananaw ng mga seryosong Bitcoiners. Ano yung schedule natin dito sa Basta Bitcoin podcast? Ang gagawin ko, at least once a week, magre-release ako ng isang episode tungkol sa isang aspeto ng Bitcoin. Katulad nung binanggit ko kanina, hihimay-himay natin yung iba't ibang pyesa ng Bitcoin through stories, metaphors, and analogies. Gawin natin siyang as informal as possible. Malalim yung Bitcoin pero susubukan ko na gawing medyo light yung ating mga usapan para hindi lang yung mga kabataan, pati na rin yung mga senior citizen maintindihan talaga yung Bitcoin. Dahil even if Bitcoin is software
or code, yung software at code na yon reflects a political view, understanding of economics, and an understanding of how humans should send and receive value. So, ang pinaka-importante sa tingin ko sa pag-iintindi ng Bitcoin is yung paano niya binabago yung pananaw mo sa economics, sa politics, doon sa individual. And yung mga tema na yon ay temang pang-ordinaryong usapan. Hindi siya pang mga software engineers, hindi siya para lamang sa mga philosophers or professional na economists or political scientists. Ang gagawin ko rin, at least once a month, maglalabas din ako ng episode about my views tungkol sa ating legal system, sa ibang legal issues, pati na rin sa mga social issues dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Ang maganda kasi dito sa internet and sa social media is everyone is now a publisher and a speaker. Kaya whereas dati yung pinanggagalingan ng impormasyon ng mga mamamayan ay yung the tripod ng gobyerno, universidad at mainstream media, ngayon yung mga mamamayan mismo kaya na nilang maging publisher on their own. And I think given my experience, given my expertise, marami akong pwedeng ma-contribute sa national conversation. Sa tingin ko, kapag tinignan mo yung kalidad ng usapan tungkol sa mga napaka-importanting issues ng ating ng bayan at pati na rin ng mundo, yung quality ng conversation, I think medyo naapektuhan substantially dahil sa influencer culture, doon sa attempts to monetize yung mga channels, pati na rin doon sa divisiveness and polarization ng ating mundo, no? So, I hope to try to uplift yung usapan tungkol sa mga importanteng issue ng ating mundo ngayon by trying to be as focused on issues as possible. Subukan ko na bigyan kayo ng aking pananaw ayon sa aking pag-aaral, no, ng walang bahid ng pamumulitika, no, other than to try to inform, you know, the public, yung mga makikinig at manonood dito sa podcast na ito. So, ganun na lang muna, no? So, thank you and welcome to Basta Bitcoin Podcast.